naging mainit nga na usapin ng kontrobersyang ito sa mundo ng social media at pati na rin sa buong bansa. Ngunit bago ang lahat ay kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa ating channel na ito ay mag-subscribe ka na upang lagi kang maging updated sa ating mga bagong videos na ina-upload araw-araw. At pindutin na rin ang notification bell at syempre piliin na rin ang all upang maging aware ka kung mayroon tayong bagong video na nai-upload. At sa ating mga matatagal ng supporters or mga viewers ay maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta sa ating channel. Huwag din pong kakalimutang mag-iwan ng like sa ating mga videos at syempre i-share na rin ito upang ang ibang tao rin na iyong kakilala ay maging aware din sa kung anong nangyayari sa ating bansa. At kung mayroon ka naman pong hinaing o di kaya opinyon, bukas po ang ating mga comment section para sa inyong mga komento. Muli po, maraming salamat po and God bless. Tayo na po ay panoorin ang buong video. Ang dudumi ng utak ng mga DDS. Akalain nyo mga kababayan, itong larawan na ipinapakita ko sa inyo ngayon, ito ang kanilang basihan. Anak daw po ni Speaker, itong si Bini. Oh, ako, wala po akong kinalaman dyan. Hindi ko po sinabing anak ni Tambaluslos, si Bini Bini. Hindi ko po sinabi yan, ha? At wala akong kinalaman kung nagbarurutan sila, kung nagtiraan sila, saan man sila nagboljakan nung unang panahon, si Palaka at saka si Tamba, no? Oh, ang naging resulta daw, ayan, yung si Bini, oh. Hindi ko alam, anak ba ni BBM yan? Hindi ko kilala yan, eh. Oh, sino si Bini? Ang tanong, sino si Bini? Ayan, oh, tuloy. Marcos, ang bunsong anak na mag-asawa o ng first couple na si Liza Araneta Marcos, mga kababayan, at si Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ano po ang kanilang dahilan at ano ang kanilang sinasabi sa kanilang mga post, mga kababayan, mga ka-GP Natics? Talagang manlalamya tayo dito. Alam natin talaga na walang mga utak ang mga DDS na to. Kung ano-ano lang ang pinagsasabi para lang... So, ibig sabihin, si Madam Palaka, malupit din kung gano'n, kung totoo man ito, ah. Hindi ko po sinasabing totoo ito. Kumbaga, tambaluslos vlogger to, hindi po siya DDS. Panonoorin natin, pakikinggan natin ang kanyang mga detalye, at titignan natin kung sino talaga yung kamukha niya. Balita ko nga, wala nga siyang anak dun sa tatlo, eh. Dun sa tatlong anak ni Palaka, na di umano anak ni Bobong Marcos, ang bali-balita, sa tatlong yun, wala mang isang anak si Bobong Marcos. Yun ang mga chismis sa mga lumalabas, eh, di ba? Pero naniniwala naman ako ng mga kasinungalingan lang yun, na wala siyang anak sa tatlo. Diba? Yung kasinungalingan na yun, naniniwala ba kayo? Alright. Oh. Ay, makontent. Para lang may masabi, dapat talaga makulong itong mga to. Diba? Mga kababayan, ito po. Tingnan nyo. Mga... Diyos ko, grabe talaga. Ayan po, ang post nito, ang nag-post po dito ay si Duterte 2, Presidente page siguro ito. So ano na to? Sabi niya, so ano na to? Ano to? Naka-score. So siguro po itong vlogger na to, no? Hindi ko naman sinasabing bayaran. Halimbawa, bayaran tong vlogger na to, itong Go Philippines vlogger na to. Halimbawa, bayaran siya. Siguro na pag-utusan siya na, hoy, Go Philippines, depensaan mo yung post. May kumakalat na balita, na post, na itong si Martin, anak niya yung bunso ko. O, depensahan mo ako, magpahayag ka doon, sabihin mo, hindi totoo yan. O yan, nagpahayag nga, hindi totoo daw. Si Tamba kay Kokak, iyo, kaluod. Hindi ko alam ang ibig sabihin ng kaluod. Bisaya po siguro ito, mga kababayan. At mga comment dito, ay malamang na-iskoran. Oh. Hindi lang yan, mga ka-GP Natics. Siguro, ang pinagbabasihan nila dito, yung kilay, yung mata, yung... tawag dito, yung eyebag, oh, di ba? Tapos yung ganito, yung guhit dito sa ganito ni Bini, mga kababayan, at ni Speaker. Ako, hindi ko po sinasabi na si GP Natics, si Go Philippines, hindi, shoutout sa iyo, Brad, magre-react lang ako sa ano mo.
Yung gusto mag-subscribe sa kanya, mag-subscribe po kayo. Dito kay Go Philippines, siguro ang sinasabi lang niya dito na masyadong malisyoso yung mga nagpo-post na pati yung anak dinadamay at pati yung nanay nadadamay. Na di umano yung nanay bumukaka kay Martin, nagpahataw o lumabas si Bini, ganon. Nagpapaliwanag po si Go Philippines dito, pakinggan po natin ha. Ako sinasabi ko wala akong kinalaman dito. Mismong vlogger nila to. Ha? Pakikinggan natin yung vlogger nila na kung paano niya depensahan si Tamba tsaka si Palaka. Ngayon, paano ba niya didepensahan si Tamba tsaka si Palaka? Nung kabataan. Hindi lang yan. Talagang nakakabuwang. Diba? Meron pa isa sila na ipinagkakalat, mga ka-GP Natics. Ito po, hindi lang pala si Bini ang kanilang ginagawa ng istorya. Bagkos, maging si Simon. Ito, walang kadala-dala to si Channel 167, na kinasuhan ng, talbog na tseke. Ito, siya yan, Nako! Naglabasan na si Uncle at ang kanilang pamangkin. Mga kababayan, ang gusto nilang palabasin dito, etong si Sap Lagdameo at si Simon ay tatay daw ni Simon si Sap. Diba? Kasi mga kababayan, bakit? Hindi man diretsahan na sinabi dito, pero base doon sa una nating nakuha o base doon sa kanilang post na si Bini o si FL Lisa ay na-scorean daw ni speaker, mga kababayan, malamang ganun din po yung sinasabi nila dito kasi magkahawig daw ito. Grabe naman tong mga nagpo-post na to, no? Di ganun kalandi si Palaka. Ganun ba kalandi si Palaka, ganun? Kung ganun, totoo yung sinasabi ni nung isang vlogger na kapag nakahay na sila at lasing na sila nagtotorjakan. Yung parang tinatawag nilang orginistic, ganun. Grabe naman pala si Palaka kung totoo yan. Hindi siya naawa kay Bangag. Paano yan? Anong gagawin natin dyan? Papa-DNA test natin, di ba? Kung ayaw magpa-follicle test ni Bangag, paano yung mga tao na to, kung papa-DNA test, kailangan pa bang pakialaman ng taong bayan, yung kalandian na may kalandian? Di ba? Dapat hindi na po, di ba? Kanino man mga anak yan, hindi man anak ni Bangag yan, anak man yan ni Lagdameo o ni Romualdez, may pakialam pa ba tayo sa kati ng may kati, di ba? Kung kinate, ayaw natin siya, nagpakamot sa iba, nagpatorjak sa iba, hindi na natin problema yon. Hindi na apektado si Bangag doon. Pero, kinakailangan bang malaman ng taong bayan kung sino-sino ang mga tumorjak kay Palaka? Diba? May kayo, may pamilya yan, huwag nyo siyang ipahiya. Na lang tayo, focus na lang tayo, doon sa issue-based dapat tayo, issue-based. Huwag yung anak niya, anak ni Lagdameo, yung isang anak ni Martin Romualdez, wag naman ganon. Pero pag may balitang ganito, magre-react tayo siyempre. Si Simon at si Sap Lagdameo. Saan nagmula yung balita na yan, mga kababayan, mga ka-GP Natics, sa mga DDS. Diba? Kung natatandaan nyo po, itong si Kati Binag noon, ang kanyang pinamamalita, ano ba yung pinamamalita niya, GP? Diba sabi niya, nung panahon na siya ay, tawag dito, kalapate, diba, na mababa ang lipad ng isa sa mga circle of friends nila Sap Lagdameo, mga kababayan, nakalimutan ko na yung pangalan ng lalaki na hiniwalayan siya. Sinasabi po niya dito na si FL Lisa daw ay nakikipagganunan sa ibang lalaki. Diba, ginaganon daw siya ng mga iba't ibang lalaki kasama na po yung kanyang mga bodyguard. Kaya nga po, ito sasabihin ko sa inyo, kaya po nabubuisit itong si Mami Peng doon kila Pebbles, kasi isa rin si Pebbles sa nagkakalat dati na si FL Lisa daw ay nagpapatira sa iba. Ano nagpapatira? Alam nyo na, yung mga hindi na minor dyan, yung may mga tamang pag-iisip na alam nyo ang ibig kong sabihin. Kaya diba? Hindi po galing sa mga DDS yung mga salitang ganyan. Hindi ko alam kung naku, saan galing yan. Pero tayo po dito, nagre-react lang. Ano po ito
pro-administration vlogger po ito, si Go Philippines. I believe, pro-administration siya o hindi kasi sa nakikita ko, tinitira niya si Palakay. Anyway, dapat wala na tayong pakialam. Pasko na, bagong taon na, magbagong buhay na tayo. Ayaan na natin yung mga malandi, lumande, o nagipagtorjakan, ganyan. Huwag na po natin silang pakialaman. Pero totoo kaya si Saplaw Dameo, ang tatay nitong batang to, no? At si Bini, tatay ba niya kaya si Tambay, no? Yan yung malaking katanungan na dapat sagutin po ni Palakayan. Dapat sagutin niya yan in details. Di ba? In details. Ngayon, kung anak nila ni Sap, ito, tsaka anak nila ni Martin, yung si Bini, kailangan niya magpaliwanag doon kay Bangag. Paano nangyari yun, no? Di ba? Naglalabasan na daw itong si uncle at pamangkin, mga kababayan, sila daw ay tunay na mag-aama. Hindi po ba, mga ka-GP Natics? Ngayon, ang basihan lang nila kasi magkahawig. Diba? Yun, magkahawig lang. Pero kung titingnan po natin, syempre unang-una kay speaker, tapos kay Bini. Magpamangkin yan sila eh. Diba? Magpamangkin yan sila. Anong gagawin natin dyan? Pero kung titingnan ninyo, yung muka ni Bini, nung kabataan po niya, kasi ano na rin to, 27 years old na, kung di ako nagkakamali ito eh. Diba? Tingnan nyo nga ang mukha niya. Tapos tingnan nyo rin yung mukha ni PBBM nung panahon po ng mga kababayan, nung bata-bata pa si PBBM. Papakita ko rin po sa inyo kung tama ba sila doon sa kanilang basihan. Tingnan nyo po ito. Wait lang. Grabe itong mga DDS na to, no? Maagawa lang talaga ng istorya. Image 2. Any development. The veterans under my district is 101% against Ngagba administration, for your information. So, hindi ko naman tinatanong tungkol sa kanyang political inclination, kaya lang nabigla ko. Sabi niya, district commander pala siya ng mga veterans. Kasi kaming mga veterans, may ano na kami, bawat area divided into post, district, ganon. So, mataas siya dahil district commander eh. I don't know how many veterans are under him, basta district commander, marami-rami na ito. So 101% veterans under my district, 101% against this Ngagba administration. So yes sir, nabudol tayo. Riniplyan ko na, nabudol tayo. Ito, another reply niya. Oo nga, ako pa sinisisi ng pamilya ko and friends dahil grabe kampanya ko kay Ngagba. Thinking siya ang sulbad sa kahirapan ng Filipino people o bayan natin. Bisaya siya, no? Kaya sulbad. Nandito siya sa Mindanao. So, parehas pala kami, kinampanya namin siya nung bago mag-eleksyon. Only to find out, wala. Budol talaga. Ako, wala namang naninisi sa akin. Kasi, andali kay may tumatawag. Hello Brad, gumagawa ako ng vlog. Mamaya na lang ha. Mamaya, tatawag ako sa iyo. Okay. So, wala namang nanisi sa akin sa pagkampanya ko. Basta, nangyari na eh. Nasa huli ang pagsisisi palagi. So, ang masasabi ko is ano,
nagkakaroon talaga ng growing number of men and women in uniform, lalo na sa retired kasi I can only speak among the retired ranks. Dahil mga men and women in uniform pa rin kami, although retired. But sa active, bago lang yung mayroong junior PMA graduate na nag-post. Sinasabi niya yung frustrations niya among his senior PMAers na bakit ang karamihan tahimik. Parang nawawalan na yung values yung core values sa PMA na loyalty, courage, integrity. Bakit tahimik? Hindi nyo ba nakikita ang nangyayari? Sabi ng junior PMAer. Sabi niya, alam kong marami ang negative na matatanggap ko sa pagsulat kong ito, but so be it, sabi niya. And I share the sentiments of many junior PMA alumni sa nangyayari. At ito, binanggit mismo ni ex-Senator Trillanes, a PMA graduate, na nag-iingay ang PMA chat group. Maingay, sabi niya, tungkol sa nangyayari ngayon sa gobyerno. At tunay nga, a few days after yung pagsabi ni Senator Trillanes na maingay ang mga PMA chat group, lumabas yung open letter. Okay? Open letter addressed to the President, signed by, yung huling nakita ko sa 193 yung pumirma, mostly mga retired soldiers, although may civilian din. Binilang ko yung pumirmang general, 112 generals. Dami. Then yung iba, mga colonels o captains sa Navy, then pababa na. And these are all veterans. Kasi ang active, hindi sila pwede. Dapat tahimik lang. So yung junior PMA graduate na sumulat ng open letter, hindi niya nilagay ang pangalan niya. Dahil delikado nga naman sila. But ito na yung trend. Nag-iingay na ang men and women in uniform. Kami sa retired, yun, pwede kami makapagsalita. Yung pumirma sa open letter, pumirma lahat. Hindi nila itinago ang kanilang identity kasi maganda naman ang pagkagawa sa sulat. Very respectful. Kailang malaman yung sinasabi ng mga pumirma sa open letter. They are requesting the President na ibalik sa Kongreso ang ratified BICAM budget dahil it's not in line with the needs of the people. Pinupuna ng mga retired generals yung yung AKAP, yung pagbawas sa budget ng AFP modernization. Pero 15 billion. Tapos pagbawas sa budget ng DepEd, pagbudget basta DSWD, ang daming mga bawas Yung mga important sectors of society binawasan. Anong dinagdagan? Yun. Yung sabi ng mga pumirmang retired generals, unnecessary o hindi priority. Ano yung mga unnecessary, hindi priority? Lalo na sa DPWH. Yung mga insertion na mga basketball court, covered court, mga kung ano-ano yung mga flood control projects, mga pet projects ng mga lawmakers sa kanilang mga district. Yun ang isiningit. At ang mga major infrastructure, example, yung mga railway project,
yung napakagandang nasimulan nung panahon ng administration ng Duterte, yung subway sa Metro Manila. Nasimulan na yan. Kaya lang ngayon wala nang pundo. Sayang. Yung Mindanao Railway Project, ang ganda, nasimulan na yan. Wala rin. Walang pundo ngayon. So, anong pinunduhan? Yun na nga, yung mga basketball court, covered court, ano ba, mga kalsada rin. Kaya lang, yung mga malilit lang na kalsada na ang mag-i-implement mga pet pet contractors ng mga lawmakers. Yun ang kini-question. So, hintayin natin ang gagawin ng presidente. It's a big challenge sa presidente. Anong gagawin niya? Yung kini-question na budget for 2025 na tinagurian the worst, the most corrupt budget in the history ng ating bansa. Magpapakita ba ng political will ang presidente? Ibeto ba niya ang AKAP? Ibeto ba niya yung 288 billion na insertion sa DPWH project? Kung ganon ang gagawin ng presidente, yes, that's good. Kakalma ang taong bayan, kakalma ang mga men and women in uniform, lalo na sa both active in para maiwasan ang sana may panahon pa, remaining 3 years pang administrasyon, pwede pang makabawi kung gusto nilang bumawi. So, opportune time ito ng administration para i-correct ang hindi magandang nangyari sa ating bansa. Again, to my senior officer, sir, salamat sa pag-message nyo sa akin, and I will keep you updated sa nangyayari sa ating bansa.